kami, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Yakapin mo ba sa amin, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We thank you for your presence, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. And we continue to ask for your anointing, Panginoon, para kay Pastor King, Panginoon. As he speaks your word, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagkiling ng salita, Lord God. Kung aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tama naman sinasabi ni Paul na huwag yung kaligtaan yung pagdalo ng mga pagtitipon. Kasi yan yung isa sa mga pagkakataon, reason na tayo ay maging strong. Okay? Kasi kung ikaw lang, hindi ka maging strong. Pero kung nandyan yung kapalibot sa'yo, may mga problema na kaya mo lampasan dahil po sa bawat isa sa atin. Sabi dito sa Awit, chapter 136, verse 26. Okay? So kung mayroon kang cellphone, tingnan nyo dyan, baka sabihin nyo, nagsasabi na ko dito, wala sa Bible. Sabi dito, magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailan. Kaya kanina, walang tigil si JP sa pagpapasalamat kasi ganun eh. Sabi nga, what is the abundant in your heart, the mouth speak. Ganun na lang yung, ganun yung bawat isa sa atin, di ba? Yung sinabi ko, sige, magbigay ka ng kahit kunting pasasalamat, pero tingnan mo kung saan-saan na siya napunta. Di ba? Kasi ganun yun eh. Akala mo lang mahiyain, pero pag nag-start na, hindi na kaya tapusin. Kaya yung iba umiiyak na lang dahil sa, di ba? Yung sa emotion. Okay. Anong ibig sabihin dito? Sabi dito, ang pag-ibig ang sentro ng relasyon sa Diyos. Ang title nito, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sana dumating sa pagkakataon na yung naramdaman natin ng pag-ibig sa isa't isa, hindi manlalamig. Kung mayroon mang tayong, kasi sabi nga, hindi naman tayo perfecto eh. Wala naman perfect. Ang bawa, nabalitaan natin si ganito, may ganitong nangyari, huwag kaagad natin siya kusgahan. At huwag kaagad natin siyang i-down. Katulad sa amin, lalo na ngayon, may church kami. Tapos pag nabalitaan mo, ano nangyari sa church sa Dampalit? Ang humawak din si Pastor King. Ano kaya nangyari? Ay, kasi ganito. Kaya pala. So, ang dapat natin gawin, ipag-pray yung mga tao na yan. Pag-pray kung sino yan. Para lalo naman, kasi sa kalagayan niya, para lalo siyang tumibay sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi dito, ang talatang ito ay paalala sa walang hanggang matapat at di nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Okay. Ngayon, anong nais ipahiwatig dito? Tatlong punto lang na Sabi dito, binabalik tanaw nito ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa pagliligtas at pagtutustos ng binigyang diin ng kanyang tipan ng pag-ibig para sa kanyang bayan. Okay, ang talatang 26 ay inimbitahan tayong magpasalamat sa Diyos ng kaligtahan para sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay di nagbabago. Minsan may pagkakataon na ang pag-ibig natin ay nagbabago. Lalo-lalo na kung yung kapatid mo, kapwa mo ay nagkaroon ng nagkakasala sa'yo, nakakasakit sa'yo, minsan lumalabnaw, sabi nga doon yung pag-ibig. Pero ang Panginoong Diyos, kanyang pag-ibig ay hindi magbabago. Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at di nagbabago. Di tulad ng pag-ibig ng tao na maaaring magbago. Totoo naman, minsan, kaya nga, walang taong perfecto lang. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Okay, lahat tayo may mga pagkukulang. Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay nanatiling pareho anuman ang kalagayan. Kasi may mga tao na mahal ka lang kasi mayroon ka. Kaya sabi nga ni JP kanina, salamat kasi napakinabangan namin yung yaman mo. Pero sa totoo lang, lang natin yung baka may nakarinig yung, ay, grabe sila. Mahal lang pala ng tao kasi mayaman pala sila. Pero hindi po. Okay, mayaman, mahirap. Nakikita sa atin yung ugali, yung karakter natin na ganun tayo. Pag nagsama-sama. Okay, sabi dito, okay, ito ay dahil ang pag-ibig ay nakabase sa kanyang karakter, hindi sa ating mga. Diba? So nakikita natin eh. Nakikita natin yung karakter. Kasi ito yung gusto ng Panginoon eh. Kasi yung pag-ibig niya noong pa man, hindi nagbabago.
Ano man yung kalagayan mo, bagsak ka man, si Lord na natili yung pag-ibig mo. Dapat itong grupo na to, may bumagsak man bawat isa sa atin, dapat yung pag-ibig natin sa Kanya hindi magbago. Huwag natin siyang iwan na bagsak, kundi lahat sabay-sabay tayong bumangon. Okay. Hindi natutulog yan. Okay. Sabi dito, ang sa Malakias 3:6, ako ang Panginoon, hindi nagbabago. Kaya kayo mga anak ng Jacob ay hindi malilipol. Sabi dyan. At sa Romans 8:38-39, sapagkat natiyak ko na kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pinuno ay hindi makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo Jesus, ating Panginoon. Binabanggit ko kanina eh. Maraming mga pagsubok tayong nadaanan, pero tingnan mo, buo tayo. Diba? Buo tayo. Nakikilungkot tayo sa mga nalungkot, nakikiyak tayo sa mga umiyak. Kasi ganoon talaga yun eh. Okay. Pag mayroong, halimbawa, mayroong mahal sa buhay, nawala. Mahirap po yung sabihin na, kaya mo yan. Masasabi mo yung kaya hindi naman ikaw napiktuhan. Ako, nangyari sa akin yun, nung time na nawala po yung tatay ko, palagi ko sinasabi dun sa mga nawalan mas sa buhay. Kaya mo yan. Magtiwala ka lang kay Lord. Ganon yung pakiramdam ko. Pero nung ako naman ang namatayan, tatay kong nawala, nung may nagsabi sa akin, kaya mo yan, munti ko nang suntokin eh. Yung sinasabi mo lang yun kasi hindi naman ikaw yung naapektuhan. Pero ang pinaka magandang approach, wala kang sasabihin. Diyan ka lang. Katulad ni Job, di ba? Nung nangyari kay Job, may sinabi ba yung mga kaibigan niya? Wala. Kung anong ginawa ni Job, tinanggal nilang gamit nila, naupo sila kay Job. Ganun yung pinapakikiramin. Wala tayong masabi. Okay. Hindi, yakapin mo na lang siya, padama mo lang sa kanya, nandyan ka. Na ano mang mangyari, anong sitwasyon buhay, nandito lang ako. Parang ganun. Ganon din ang Lord. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Nandyan palagi si Lord. Minsan ang tao lang ang umiwan. Minsan ang tao lang ang lumayo sa Panginoon. Hindi po ang Panginoon lumayo sa tao. Kasi ang Lord, tapat siya sa kanyang pangako. Nasabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Okay? Sa dampalit nga nung time na yun na doon kami nilagay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, namimiss ko yung mga friends namin. Namimiss ko yung ministry ko sa Bethel. Lalong-lalo na si ate yung nag-text pa sa akin. Kuya King, bagay sa'yo itong tono na to. Naiyak. Sa choir? Hindi pa niya alam na na-assign na kami sa dampalit. Sabi niya, Kuya King, na-assign sa'yo po to, itong kanta na to. Kasi bagay sa'yo to sa resurrection, sa kantata. Parang sabi ko, Lord, nahati yung puso ko nito eh. Kaya sabi ko kaya Ate Im, mayroon po ako ngayong church sa Dampalit. Doon po ako nilagay ng Panginoon. Si Ate Im naman naiyak. Sabi niya, masakit man, may kalungkutan man akong nadarama, Kuya King, pero yun ang kalooban ng Lord, tanggapin natin. Alam ko, bawat isa sa atin dito, kasi pag pumasok kayo ng board, wala puro din kasayahan, di ba? Pero may isang beses daw na pumasok kayo, tahimik. Sabi nga, may pagkakataon talaga. May mga panahon-panahon na mangyari yun. Okay? Kaya sabi dito, sa pag-ibig ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin. Malayo man kami, yun ang magbabayad sa atin. okay? Malayo man kami, pero yung namin, mamimiss namin kayo. Kaya welcome po kayo pag pumunta kayo ng Dampalit. Kailan yan? Okay. Kayo po mag-schedule kung kailan kayo. Minsan At sabi dito, maaari tayong magtiwala sa pag-ibig ng Diyos kahit sa panahon ng pagsubok. Bawat isa sa atin sinubok, tama? Bakit nangyari yun? Kasi dito mapatunayan kung talagang tunay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Okay. Kahit na sabihin natin nawalan tayong mahal sa buhay, pero yung nawalan natin sa mahal sa buhay, alam natin kung saan sila pupunta. May nagbanggit kanina na darating panahon, makikita din natin sila.
Nasabi nga, darating ang panahon, sila yung magwe-welcome sa atin. Sila yung mga usher. Welcome kayo, Kuya Ken. Welcome kayo, Jen. Welcome kayo, Jen. Welcome kayo, isa. Sila. Kasi sila nung nauna. Okay, sila yung nauna. So dapat, hindi mawala yung magandang testimony natin bilang mga tunay na mga nakakilala sa Panginoon. Huwag masayang yung ating mga buhay na patuturo. Na imbis nandyan ka na, dumating sa point na hindi ka na makasama doon sa lugar na ihanda ng ating Panginoon. Kaya kung tayo palagi sa kay Lord, sabi nga, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kamatayan man yan, gutom man yan, sabi nga doon, wala. Dahil si Lord yan. Si Lord ang nanguna sa atin. Sabi dito, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang di nagbabagong likas ay nagbibigay katiyakan na ang kanyang pag-ibig ay magpapalakas at magpapalubag loob sa atin. So totoo lang, malaki pong tulong itong nangyari sa atin. Lalo na yung nangyari kay Ezra, nangyari kay Kuya Christian, nangyari kay Vanessa. Sabi nga, binabanggit nila kung wala daw to, maano sila, lulugmok sila. Totoo naman, bakit? Doon sila humugot ng lakas. Tama naman yun. Doon sila humugot ng lakas. At tama naman yung ginagawa natin. Although mayroon tayong mga, sabi nga ni kanina, nagseryoso na kanina si Ate Kat. Seryoso to. So, malalaman natin yung serious at hindi. Pero natutuwa ako kay sa totoo lang, nung unang kilala ko kay Kuya Hiner, akala ko masungit. Sungit yan. Sungit? Sungit saka si Ate Kat naman, parang strikta. Oo, Ay, sobra, talaga. grabe. Tsura pa lang eh. Pero, ito Ay, yun. may pero pa? Meron pa. Sobrang sungit yan. Nung nakausap ko, sabi ko, ano pala itong... Okay. Kaya nga, ang isang tao, kung hindi mo talaga makipag-ano ka sa kanyang halubilo, doon mo siya, halubilo yan, doon mo siya makikita kung ano ba talaga siya. Oh, God. Katulad kay JP, dati akala ko to, ano to eh. Seryoso? Sinto. Hindi, nung pinakilala sa akin yan ni Beth sa UCC, ano to eh, parang inyabang na... Oo, mayabang talaga yan. Pinabulot talaga yun ng Panginoon. Mayabang, ikaw ngayon mayabang sa paningin ko. Sabi ni Sabihan mo naman ako na ano ba yun, Ben? Yung... Magaling ka ba? Ayaw, sabi. Ano ba yung may tanong siya, yung nag-dart? May entrance kasi yun. Tapos parang, ewan ko kung nakalimutan na ni Nilawin mo sino yan si Kuya King. Kuya King. Oo. Sabi niya, oh. Parang tanong siya, ano bang, yung sports na gagawin ko sa entrance? Sabi ko, ano po, dart po. Tapos ano ba naman sa akin? Magaling ka ba? Dart sa akin. Eh, di ba yung... Dala ko yung dart pin ko eh. Tuto ko sa akin ano eh. Straightforward. Dahil yun na. Pero, nung nagkasama kami sa Mindoro, ayun na ano ko siya. Gusto pa nga niya pupunta dun sa UB kasi sabi lang, yung Mindoro daw ang katapat nito, Marinduque. Maglangoy na sana siya eh. Eh, di ako marunong eh. Ganon yung ano niya, yung love niya sa'yo. Oh, diba? Alam I love you. yan. Okay, alam ni Pastor yan. Kaya, sabi nga dito, ang kanyang di mabagong likas, nagbibigay katiyakan ng pag-ibig niya, yung papalakas at papalubag loob sa atin. Okay. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay sacrificial. Tama yung sinasabi ni Brother Ryan, bawat isa sa atin may mga effort. Diba, nandoon yung airplane. Effort. Ano ba yun? Sa mga inaantok na sila. Bakit ako binabalo mo? Dapat siya yung joke. Saan ako papapangin yung bella? Bigyan mo ng great yung joke. Ibigyan mo ng... Yung joke Kumbaga, niya. bawat isa sa atin ay hindi lang sumama dito na walang ano eh, walang kompromiso na ano eh, na sinakripisyo. Okay. Ezra lang ang wala. Sabi nga ni JM, nagpipray nga daw siya eh. Di ba yung prayer? Extra na dapat may inuman pa Oo. po. Sinakripisyo eh, no? Tawagan na kayo ng umaga yan eh. Pare, ito ka. May kami ngayon. Pare, ikaw pwede.
Si Vanessa, nung una, hindi daw siya pwede. Diba? Ay, hindi na matutuloy ito. Pero katagalan, na-surprise sila. So talagang pinaplano ng Panginoon. Dahil gusto din ni Lord na si Vanessa ilalakas din. Oo nga, Sa buti tulong na ng Vanessa, Panginoon. nandito ka talaga. Hindi, tinatamad na talaga ako. Kaya, Hindi dahil sa'yo, Vanessa. kaya, Wala kami dito eh. Kaya alam nyo kanina yung galak ni Vanessa walang Sidlan. pagsidlan dahil mula pa kanina yung ngiti niya grabe na. Hanggang ngayon tuloy-tuloy walang tigil. Okay. Oo, mama mo si Julie. Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. So, ang Lord, nag-sacrifice si Lord. So, bawat isa sa atin, magsasacrifice din. Kami, nasacrifice yung namin. Diba? Pero, talagang si Lord, yung nangunguna sa atin. Bawat isa sa atin. At ang pinakadakilang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig ay ang pagbibigay ng kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung may sacrifice, mayroon ka dapat gawin. Itong ginawa natin dito, wala ba tayo dito inaambag? Mayroon. Hindi naman lahat to sinagot ni Ryan eh. Tama? Lahat tayo dito eh. Nagbibigay. Magbigay. Oo. May offering mo. Di ba? Hindi, ibig sabihin, lahat tayo, nag-sacrifice. Yung natin, pagod natin na pagpunta rito. At itong ginawa natin, sacrifice din to eh. Diba, imbis matulog na tayo, pero dahil sa hanghaba ng ni JP, Bakit ako? doon Ito yung kasi kailan na to eh. Sa salamat, doon pa sa salamat. Kasi gano'n na lang yung niya eh. Okay. Next, sabi dito, okay, dito mababasa natin John 3:16. Alam natin yung John 3:16. Okay. At, ito na, tapusin ko, ang huli, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Okay. Pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman, dito nalimitihan ang oras o kalagayan. Diba? Ibig sabihin, walang oras. Okay. Ano mang kalagayan. Ang kanyang walang pag-ibig ay nagbibigay katiyakan ng kanyang presensya at katapatan mula sa simulan ng paglikha hanggang sa kawalang hanggang. Ayan. So, dapat kasi makikita nila to eh. Hindi naman to pag nakita nila sa Facebook. Diba? So may video naman tayong ginawa. So totoo lang, kung wala pa kaming dampalit, pag sabi ni Pastor na i-open yung sa Santa Maria, mag-go kami nun. Mag-go kami nun. Kasi nag-pray kami nun kung saan kami ilagay ng Panginoon. Nag-pray kami nun. Pero talagang target namin, yung Bulacan, siyempre nandun si Pare. Saka may bahay kami dun eh. Saka may bahay kami doon para naman, bawa, may mga sobras. Naalala ko nga nakausap ko si Ate Angel kasi parang yung bahay sa tapos lagi mo siya. Pero parang preparation kasi kung ang bawa ilagay kayo nila. Kasi ang ko noon, kung nandun kami doon sa Santa Maria, yung may mga sobra silang mga dadalhin ko sa bahay namin para mabuo naman yung bahay namin. Malapit lang eh. Sayang eh, tapos na magpagawa. Oo nga eh, sayang yun. Talagang yun. Bale, tayo may pagpapagawa ko doon. Binenta mo na eh. Ano yan na ba? Okay, so, ibig sabihin na, sabi ko, ko na to, church na to eh. Body of Christ. Church na to eh. Kasi ang isang church, makabuo ka lang ng higit 10. Ilan tayo? 20. Lampas na tayo ng ano. Tama na. Sama ba? Scientist. Oo. Dito, sa 20 tayo may isang hodas. Dalawa kasi. Ngayon ko lang na pagtanto. Albo pala si Huda. Okay, sabi dito, Hindi ako isay mo. Anaghoy 3:22-23, ang tapat ng pag-ibig ng Diyos ay hindi magwawakas. Ang kanyang mga habag ay hindi naubos. Ito'y laging bago tuwing umaga. So, every morning, bago yung pag-ibig ng Panginoon. So, kaya yun dapat natin gawin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, mayroon tayong pag-asa at katiyakan sa kanyang mga pangako. Hindi kaya tayong mamuhay na may kumpiyansa. Alam na tayo ligtas sa kanyang pag-ibig magpakailanman. So, enjoy natin ang life. Enjoy natin yun. May mga problema ka,
bawa mayroon kang mabigat na problema, mag-text ka, hinging tulong, prayer, o ano ba. Minsan si paring Christian mag-text, mayroon naman mag-reply, hug, o kaya mag-send ng heart, o kaya mag-send ng message. Nakakatulong po yun na alam niya hindi siya nag-iisa sa laban na kanyang tinatahan. Mayroon siyang mga kasama. Amen. Sige po, tayo po na mag-closing. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Jesus, thank you, Lord. Lord, Panginoon, sa gabi nito, Lord, na binigay mo sa amin, sa word mo sa amin, Lord, na binigay mo Thank you, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Yes, God. Thank you sa pag-iingat mo rin sa bawat isa. We pray lang, Lord, na maging healthy kami, Panginoon, Lord. Yung pamilya namin. Yung mga mahal namin sa buhay, Lord. Thank you, Jesus. Makilala kami sa iyo lahat ng mas mature pa, Lord. Thank you, Lord, sa Yes, God. pag-intindi mo sa amin, Lord. Yes. Sa pasensya mo sa amin. Alam namin na hindi naman kami perfecto, pero by your grace, Lord, lagi ka namin dyan. Yes, God. Yung blessings mo sa amin, Lord, nag-uumapaw pa rin. Yung Yes. comfort, thank you. Alam namin, hindi madali, Panginoon, kung magawa lahat ng tama, pero Yes, Lord. we pray na nandyan ka Amen. to support us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin to kaya ng lakas lang namin. Thank you sa fellowship ng bawat isa, Lord. Thank you for the love, Lord, yung joy na nararamdaman namin every time na magkakasama kami, Lord God. And we pray din na maging magandang testimony kami sa ibang tao. Thank you sa time na binigay mo sa amin, Lord, sa pagsama sa amin ngayong gabi. At ingatan mo kami, Lord, ngayon din kami makakasama sa ibang lugar, Panginoon, sa pamilya. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa bawat isa. Continue to bless us sa aming work, sa aming career, sa aming negosyo, Panginoon, sa aming mga loved ones. Lord, we love you. Thank you. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. God bless and good night. Anong oras? Sakto, alas 12. Oh, Okay, talaga? bago namin yan.